PCG mga kapatid, palalakasin daw ng gobyerno mga tol. Ito ang matinding balita ngayon. Pero mabilis na balita lang to mga tol. Dahil mga Pilipinong mandarambong o mandurukot mga tol, arestado daw sa Thailand mga tol. Naku po, dito pa nagsigawa ng mga ganitong klaseng gawain. Akala natin mga tol, dito lang sa Pilipinas yan sa Divisoria, sa Quiapo, di ba? May mga mandurukot. Meron din pala rito, no? Filipino pickpocket gang arestado sa Thailand mga tol, no? Doon pa talaga. Anyway, panoorin natin to mula sa UNTV mga tol. Mabilis lang to. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong mga reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Arestado ng Tonglo Police ang isang grupo ng mga Pilipinong mandurukot noong Lunes, October 21 sa isang hotel sa Phayatay, Bangkok. Pati mga mandurukot, OFW na rin. OFW yung mga mandurukot, my goodness. Ang 7 suspect ay kinilalang sina Lourdes 61, Ophelia 67, Katrina 35, Annalyn 33, Joy 28, Brian 35 at Alid 45. Ayon sa mga otoridad, ang pagkakaaresto ng mga suspect ay kasunod ng reklamo ng isang South Korean na di umano ay naging biktima ng pandurukot sa Sukhumvit Soi 33 sa Watana District bandang alas 6 ng gabi noong Miyerkules, October 16. Naku po, di ba? Parang nakakahiya naman para sa bansa natin mga tol, no? Pa rito, ilang reklamo na rin ang natanggap ng mga pulis hinggil sa pagkakasangkot ng hinihinalang grupo ng mga mandurukot na namibiktima ng mga dayuhan sa Sukhumvit Asok Business Area. Naalala ko tuloy yung mga mga joke dati. Para mo daw masasabi pag nasa Pilipinas ka na, 'di ba? May suot kang relo, ilabas mo sa bintana. Pag ganun mo at wala na 'yung relo mo, nasa Pilipinas ka na daw, 'di ba? Parang yan mga tol, joke lang yun, pero kung titignan mo, parang alam mo yun na napakababa ng tingin sa Pilipinas mga tol. Actually, hindi naman dito lang sa Pilipinas may ganyan Diba? Kahit sa Rio sa ibang bansa mga tol, dun nga kahit tanghaling tapat talagang hindi ka tatantanan, harap-harapan mga tol, duduhutan ka, aagawan ka. Diba? Ewan ko kung nakapanood na kayo ng gano'n sa Rio, ano bang bansa to? Basta yung may nakatayong Jesus na gano'n, nakaganon. Yung The Redeemer ba yun? Doon sa lugar na yun mga tol, meron ding gano'n. Diba? Talagang harap-harapan. Meron pa yung mga nakasakay sa kotse pero inaabangan nila na may mandudukot ng cellphone nila kasi kukuryentehin nila. Sa ibang bansa yun mga tol, katanghaling tapat. Buti nga rito, pasimpleng dukot lang Pero may mga snatcher din dito mga tol sa Pilipinas. Pero tingnan mo naman, yung mga Pilipinong to, di ba, ng ibang bansa para mag-pickpocket. Di natin alam kung ano sitwasyon nila doon. Baka kapit sa patalim dahil nahihirapan sila pero hindi mo pa rin pwedeng i-justify di ba? Na kailangan talaga, naipit lang kaya gumagawa ng masama, di ba? Hindi mo pa rin pwedeng i-justify 'yun. Ang mali, di ba? Tuloy natin. Sa investigasyon ng Tonglo Police, natukoy ang hotel na pinagtataguan ng mga naarestong suspect sa pamamagitan ng CCTV footage sa naturang lugar na naging daan ng kanilang pagkakahuli. Ang mga arestado ay sinampahan ng kasong nighttime theft na may pataw na 1 hanggang 7 taong pagkakakulong at multang 20,000 to 140,000 baht o humigit kumulang sa 34,000 to 240,000 pesos. Dagdag pa ang halaga ng kanilang mga nadukot. Grabe, yan. Problemado tuloy kayo. Lalo pa tuloy problemado, di ba? Sa Tonglo Police, ito ang kauna-unahang grupo ng mga Pilipinong mandurukot na nahuli sa bangko. Kamakailan ang mga kagayang grupo na naaresto ay mula sa Vietnam, Cambodia, Congo at China. So may mga mandurukot din pala mula sa mga bansang yun. Di ba? Vietnam, Congo, China, di ba? Mga nahuling mandurukot. Ito naman, mukhang gumaya, no? Mga Pinoy naman to. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon. So mabilis na balita lang yan mga tol, pero comment kayo about dyan. No, tuloy natin dito mga kapatid. Palalakasin o pagpapalakas sa PCG mga kapatid o Philippine Coast Guard. Tiniyak yan ng ating presidente mga tol. Panoorin natin to. Sa harap ng panggigipit na nararanasan ng puwersa ng Philippine Coast Guard sa katubikang sakop ng Pilipinas, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang institusyon sa pagiging kalmado nito sa pagtugon sa naturang mga insidente.
Sa pagdiriwang ng ika-123 taong anibersaryo ng institusyon na dinaluhan ng Pangulo, binigyang diin niya na pinatutunayan lamang ng PCG ang totoong lakas nito, hindi sa pagiging agresibo, kundi sa pamamagitan ng maayos na dialogo. You are the vigilant stewards of peace and order upon our seas, ensuring that the rule of law prevails across our waters. In the face of tension, it is your calm resolve that prevents disputes from turning into conflicts, demonstrating to the world that embracing dialogue and cooperation is the true essence of strength. This is Agree ba kayo doon, mga tol? Agree ba kayo doon sa sinabi ni PBBM, mga tol? Comment kayo sa baba. manifested as well by our awardees to whom I express my gratitude and my deepest congratulations. Kasabay niya ng pagkilala ng Pangulo sa hindi matatawarang papel ng Philippine Coast Guard sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas sa harap ng mas komplikadong mga hamon sa nagbabagong panahon. Kaya hindi na lamang anya basta simpleng puwersa ang PCG na nagpapatrolya sa katubigan ng bansa. Sa halip, mas lumawak pa ang responsibilidad nito kung saan kabilang na ang pagpapatrolya sa borders, pagpapatupad ng marine laws, maging sa pagtugon sa mga kalamidad. Indeed, your emergence. Pagdating naman sa mga ganong bagay, no, good job naman sa ating Philippine Coast Guard. Kahit na alam nating limitado talaga yung assets nila, limitado yung kakayanan nila, kulang sila sa barko, hindi nila magawang bantayan yung kabuuan ng West Philippine Sea dahil nga kulang talaga sa barko, mga tol. Pero ay napupush nila o nagagamit nila, na ma-maximize nila, mga tol, yung kapabilidad nila. Talaga makukulangan talaga tayo kasi nga kulang na kulang sila sa kagamitan. Siguro hindi na nila kasalanan yun. Kasalanan na yun ng gobyerno, ng mga nakaraan pang gobyerno na hindi dinagdagan yung mga barko nila, di ba? As a key player in our nation's maritime security reflects your commitment to service and exemplifies how to advance while remaining true to your core mission. You protect our maritime borders, standing resolute in the face of those who would exploit our resources or threaten our way of life. Mahalaga rin anya ang kontribusyon ng PCG sa pagpapatupad ng mga batas kontra iligal na pangingisda at para mapigilan ang pagtatangkang pagsira sa likas na yaman na sakop ng Pilipinas. Pati yung mga pagtatangkang pagtatayo ng mga island, mga tol. Pero may mga nakakalusot Na mahusay na nagagampanan daw ng PCG sa kabila ng mataas na geopolitical tension, dagdag pa ang isolation at panganib sa gitna ng karagatan. Tama. Kaya tiniyak ng Pangulo, hindi nag-iisa ang PCG sa pagtupad ng kanilang mandato. Tapos kahit na pikon na to mga to, kapag gawin na water cannon sila, namamalagi silang kalmado. 'Di ba? Kung tayo ngang nanonood lang, napipikon tayo, 'di ba? Sila pa kaya, sila yung nakakaranas niyan. Kaya nakakabilib din talaga sila This administration reaffirms its support to efforts that will improve your fleet and our air assets as well, to maritime domain awareness, weapons capability, and necessary infrastructure development. This will boost your capacity to respond to any operations. Be assured, you're never alone in carrying the weight of this mission. Tiniyak naman ng PCG na pananatilihin nito ang integridad ng institusyon at sinigurong magpapatuloy sa kanilang serbisyo. Nagpasalamat din ito sa punong ehekutibo sa suporta na ibinibigay nito sa Coast Guard. Wag lang talaga to papasukin ng China, 'di ba? Kasi kung nabalitaan natin, 'di ba nabalitaan nga natin 'yun matataas pa ranggo, mga tol, kaysa sa mga Pinoy. 'Di ba, mga Chinese nakapasok dito sa PCG natin. Panahon ni panahon ng dating presidente. Our heartfelt gratitude for your unparalleled wisdom, your guidance and inspiring leadership, and hands-on support, including in the acceleration and expansion of our modernization programs, in order for us not only to survive but to thrive in the age of AI and autonomous technology. Pinangunahan naman ni Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos na suot ang kanyang uniforme bilang Vice Admiral ng PCG Auxiliary ang pagkilala sa 14 na personnel ng Coast Guard na nagpamalas ng natatanging pagganap sa kanilang tungkulin. Kenneth Pasyente. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang napanood natin ngayon? Pwede kang magbigay ng iyong komentaryo, ng iyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat mga tol sa inyong pagsama sa akin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.